Dinala ko ang aking anak sa reality show, ngunit nagpakita siya ng pagiging drama queen sa harap ng kamera, umiiyak siya ng hagulgol, umiihip ang sipon at luha, at mahigpit na humawak sa palda ng film empress, ayaw bumitaw. Sabi niya, kawaawa ako, mula pagkabata wala akong nanay na nagmamahal. Gusto kong maging nanay ko ang film empress. Umiti ang film empress at sinabi, kaya ko namang maging nanay mo, pero papayag ba ang nanay mo? Agad na kinuha ng anak ko ang kanyang cellphone at tinawagan ang nanay niya, hello, ma, gusto kong maging nanay ko ang film empress. Kung hindi ka sasagot, ipagpapalagay kong pumayag ka na. Nang araw na iyon, ang kanyang plantang ina ay nagising dahil sa galit. Ako si Jiboda. Nagtrabaho sa entertainment industry ng 2.5 taon, at masasabing isa akong veteranong aktor na may kakayahan at moralidad. Ilang taon na akong nasa industriya ng walang iskandalo. Ang buong puso ko ay nasa aking mga gawa. Ang tanging chismis ng mga fans ay ang aking lihim na kasal ng maraming taon at misteryoso ang pagkakakilanlan ng aking asawa. Hanggang ngayon, walang nakakahanap kung sino siya. 2 buwan akong hindi umuwi sa trabaho. Pagka-uwi ko, sinalubong ako ng mapanuksong pananalita mula sa aking sariling anak na babae. Si Dudu, ang aking anak na babae, nakasuot ng magandang damit prinsesa, nakakrus ang mga braso, sinulyapan ako at sinabi sa kanyang kuya, Kuya, tingnan mo sino to. Bakit siya narito sa bahay natin? Ang maliit na boses niya ay may bahid ng sarkasmo. Ang anak kong nagbabasa ng libro ay tumingala, walang emosyon na sinabi, hindi ko kilala. Walang masabi ako, mga bata, hindi niyo nakilala ang sarili niyong tatay? Biglang pumalakpak ang anak ko sa kanyang hita, ang kanyang maliit na hitsura ay napakalinaw at kaibig-ibig na sinabi, ay, naaalala ko na. Hindi ba ito ang aking walang puso na ama na umalis at iniwan ang kanyang asawa at mga anak? Bakit po kayo bumalik? Naaalala niyo na ba ang inyong asawa? At mga anak sa daming lake. Kumibot ang sulok ng aking labi. Ilang buwan na hindi nagkita, ang bibig ng maliit na nilalang na ito ay mas lumakas. Alam kong ako ang may kasalanan, medyo kinakabahan ako, hindi ba ako agad na bumalik pagkatapos kong matapos ang trabaho? Tiningnan ako ng anak ko, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang kuya, sa tono ng isang maliit na matanda na sinabi, Kuya, tingnan mo, hindi ba ako tama? Sa puso ni Papa, ang trabaho ang numero 1, hindi tayo. Agad akong nagmanual mood, tinakpan ang maliit na bibig na walang tigil sa pagsasalita. Ang maliit na drama queen na ito, ang galing magsalita, sunod-sunod. Sabi ko, pakimute muna at pakinggan mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagpapatuloy ang pagiging abala sa trabaho at hindi umuwi. Sa pagkakataong ito, nag-apply ako para sa isang reality show kasama ang mga bata. Umaasa na ikaw at ang iyong kuya ay sasama sa akin upang makabawi ako sa inyo. At ipinapangako ko pagkatapos ng show na ito. Magbabakasyon ako ng mahaba at tututukan ko kayo sa bahay. Ginagamit ng anak ko ang kanyang maliit na matabang kamay para buksan ang kamay ko. Medyo naiilang na sinabi, maaari akong sumama sa iyo, pero kailangan mong sabihin, prinsesa, pakiusap, samahan mo ako sa palabas. May hagdanan na, bakit hindi pa bumaba? Agad kong sinabi, prinsesa, pakiusap, samahan mo si Papa sa palabas. Ang maliit na mukha ng anak ko ay bahagyang namula, malambing na sinabi, sige, pumapayag na ako. Lumingon ako sa anak ko, ngunit tinanggihan niya ako. Papa, ayoko nang mag-record ng show. Hayaan mo na lang ang ate ko ang sumama sa iyo. Tumango ako at sinabi, sige, anak. Matapos maaksidente ang asawa ko, nalaman pala niyang nabuntis siya nang hindi sinasadya. Dahil natatakot ang lolo na hindi siya magising, pinanatili niya ang kambal na ito. Bagaman mas nauna ng ilang minuto lang ang anak ko sa anak kong babae, napakaintindi niya. Ngayon ay tinuturing siyang tagapagmana ng lolo at mayroon ding kaunting pagkamay gulang sa kanyang pagkatao. Ang A-Baby Project ay isang reality show na may kasamang mga bata na kinukunan ng kamera sa buong oras. Para sa kasikatan, ang show ay buong live. Sa unang araw ng show, dumating ang film crew sa bahay para sunduin kami patungong airport. Sa waiting area, nakita ko ang sikat na film empress, si Shu Tingting. Si Shu Tingting ay mula sa isang marangal na pamilya, ngunit dahil sa pagmamahal niya sa pag-arte, pumasok siya sa entertainment industry.
Sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang pag-arte at sobrang ganda, nakaakit siya ng maraming fans. Kamakailan, nakasama ko pa siya sa isang drama na sobrang sikat. Ang mga fans ng drama ay nag-fangirling pa sa aming TCT coupling at nagtatag ng TC Super Topic. Nang muli silang magkasama sa isang reality show, agad na nagkagulo ang mga netizens. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa comment section, NDIDINIDINI. Ang hashtag couple ko ay magkasama sa screen. At sa isang reality show pa. Nagdiriwang ang mga Tingbutsi fans. Hindi ko inasahan na magkasama sila sa isang reality show. Ipinapahayag ko, nagdiriwang ang mga SE fans ngayong Chinese New Year. Giligay, kami, mga drama fans, ay silang ang sinusuportahan, hindi ang mga artista mismo. Bahagya akong nagtataka habang tiningnan si Xu Tingting. Hindi siya kasama sa listahan ng mga bisita ng show. Paliwanag ng direktor ng filming crew, si Film Empress Xu ay ang aming espesyal na inanyayahang intern na ina. Bahagya akong tumango. Ganoon pala. Ngayon, ang anak kong babae ay malambing na sinabi, Papa, kilala ko siya. Siya ang Film Empress, at kayo ay screen couple. Ngumiti si Xu Tingting at sinabi, mukhang palaging sinusubaybayan ng mahal na bata ang kanyang papa online. Ang maliit na mukha ng anak ko ay bahagyang namula, tumango. Ang kanyang magagandang mata ay nakatingin pataas kay Xu Tingting. Bigla, may naisip siya at lumapit sa aking tainga at sinabi, Papa, mayroon akong isang hindi pa hinog na ideya. Sa tingin ko, pwedeng maging nanay ko ang Film Empress. Ako'y tulala. Saglit akong natigilan, at kumibot ang aking talukap ng mata ng mariin at sinabi, kung alam mong hindi pa hinog, huwag mo nang isipin. Sa susunod na sandali, umiwi ang anak ko, at agad na naging drama queen. Papa, hindi mo ako naiintindihan. Alam mo naman, ako ay isang maliit na batang babae na walang pagmamahal ng ina mula pagkabata. Gaano ko kagusto na magkaroon ng kasama at pagmamahal mula sa isang ina. Mayroon siyang hitsura ng isang maliit na kaawa-awa. Ang kanyang maganda, maputlang mukha ay bilog, at ang kanyang malalaking mata ay tila puno ng luha, na handang bumagsak. Ang kanyang maliit na matabang kamay ay nakahawak sa lailayan ng palda, at patuloy siyang nagsalita, hindi ko maisip kung gaano ako magiging masayahin kung ang Film Empress ang magiging nanay ko. Walang masabi ako. Hindi. Umiarte ka na naman. Anak, pakinggan mo si Papa, paglaki mo, pumasok ka sa entertainment industry. Ang Oscar statuette ay siguradong sa iyo. Biglang umiti si Xu Tingting at sinabi, kaya ko namang maging nanay mo, pero papayag ba ang nanay mo? Muli akong natigilan. Hindi, kapatid. Noong huli mong ipinaabot sa akin sa pamamagitan ng iyong ahente, nilinaw ko na hindi tayo bagay. Bukod pa rito, kasal na ako. Ano ba ang pakay mo rito? Agad na huminto sa pag-iyak ang anak ko at sinabi, pupunta ako para tanungin ang nanay ko. Nanlaki ang mga mata ko. Anak, anong kabaliwan na naman ang sinasabi mo? Kaya naman, pinanood ko siyang kunin ang kanyang phone watch at tawagan ang butler. Tito Chen, pakiusap, ilagay mo ang telepono sa tenga ng nanay ko. Gusto ko siyang kausapin. Sige, munting ginang. Pagkatapos, narinig ko ang anak ko na nagsasabi sa telepono, Ma, gusto kong maging nanay ko ang Film Empress. Kung hindi ka sasagot, ipagpapalagay kong pumayag ka na. Walang masabi ako. Anak, hindi ba plantang tao ang nanay mo? Sobra naman ang pagpapagsalita mo sa kanya. Patuloy na. Sinabi ng anak ko, Ma, kung hindi ka sasagot, ipagpapalagay kong pumayag ka na. Agad kong pinatay ang tawag, itinuro ang anak ko at galit na sinabi, default agreement. Walang katotohanan. Hindi makapagsalita ang nanay mo. Huwag mong pahirapan ang nanay mo rito. Nang sandaling iyon, nagliwanag ang mga mata ng direktor ng filming crew at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na hindi makapagsalita ang nanay ni Dudu? Walang pag-iisip na biglang sinabi ng anak ko, kasi po, ang nanay ko ay isang plantang tao. Mabilis akong kumilos, tinakpan ang bibig ng anak ko, ngunit huli na ang lahat. Narinig ng lahat at labis silang nagulat. Ang live stream room ay nagkagulo rin. Naku! Ang asawa ni Jiboda ay isang plantang tao pala. Sa wakas, alam ko na kung bakit hindi kailanman inihayag ni Jiboda ang kanyang asawa. Isa pala siyang plantang tao.
Hindi ang paglahok ng film empress sa reality show o ang paglitaw ng #TingboCouple sa screen ang nagulat sa akin, kundi ang asawa ni G. Boda ay isang plantang tao. Ang taong hindi natuklasan ng Sherlock Holmes ng Chinese entertainment industry ay isang plantang tao pala. Isang araw bago mag-record ang show, partikular kong pinaalalahanan ang anak ko na huwag sabihin ang pagkakakilanlan ng kanyang ina sa show. Hindi ko inasahan na pagka-start pa lang ng live broadcast, direkta na niyang sinabi sa publiko na plantang tao ang kanyang ina. Kung walang aberya, mabilis na magiging trending topic ang balitang ito. Bahagyang nanigas ang kapaligiran. Nang sandaling iyon, nakatanggap ng tawag ang direktor ng filming crew. Pagkababa ng telepono, seryoso niyang sinabi, paumanhin po, dahil ang isa sa aming mga bisita ay naaksidente habang papunta sa airport at dinala sa ospital. Pansamantalang nagpasya ang general director na ipatigil muna ang recording ng show. Ang recording ng show ay pansamantalang itinigil at ibinalik kami ng production team sa villa. Pagkababa ko pa lang sa sasakyan, nakatanggap ako ng tawag mula sa anak ko. Sa telepono, hindi maitago ng anak ko ang kanyang pagkasabik at sorpresa, "Papa, gising na si Mama." Natigilan ako ng ilang segundo, nagdududa kung mali ang aking narinig. Narinig ko siyang nagsabi, "Papa, hindi ka nagkamali. Gising na talaga si Mama." Dahil sa pagre-record ng show, kami ng anak ko ay nakatira sa villa sa labas, habang ang anak ko ay nasa lumang mansyon. Nang marinig ko ang balita na gising na si Liu Ruyan, nagmamadali kaming bumalik ng anak ko sa lumang mansyon. Ang pamilya Liu ay napakakilala sa buong Beijing. Mayroon silang malaking yaman, at malalim na ang kanilang ugat, isa silang tunay na marangal na pamilya. Si Liu Ruyan ang panganay na anak na babae ng pamilya Liu, isang tunay na kilong princess ng Beijing Circle, at dapat sana ang magmamana ng Liu Group. Bukod pa rito, mayroon siyang napakagandang mukha, may kilay na parang willow leaf at almond eyes, ngunit mayroon ding malamig at maringgan na aura. Habang papunta sa lumang mansyon, tiningnan ko ang internet. Gaya ng inaasahan, ang self-confession ng anak ko sa live stream tungkol sa kanyang inang plantang tao ay naging trending topic. Kinontak ako ng aking ahente at sinabi na mahirap itong i-public relations dahil mismo sa bibig ng anak ko nang galing sa live stream. Kaya pinayuhan ko siyang cold treat, huwag pansinin. Pagdating sa lumang mansyon, nasa bakuran si Lolo, ang anak ko, at ilang kamag-anak. Namatay ang mga magulang ni Liu Ruyan noong bata pa siya, at si Lolo Liu lang ang nagpalaki sa kanya at sa kanyang kapatid. 5 taon na ang nakalipas, siya ay naaksidente sa sasakyan at naging plantang tao. Si Lolo Liu ay nagkaroon ng puting buhok sa isang gabi. Ngayon na nalaman niyang gising na si Liu Ruyan, bahagyang namumula ang mga mata ni Lolo, na puno ng hindi maitagong kagalakan. Sinabi niya sa akin, bagong gising lang si Ruyan, kinukuha pa ng doktor ang kanyang mga check-up. Hintayin natin matapos ang check-up bago tayo pumunta para makita siya. Bahagya akong tumango. CJ. Paglabas ng doktor, tuwang-tuwa niyang sinabi, isa itong himala. Bagaman ang iba't ibang indikasyon ng kanyang katawan ay magulo pa rin, sa pangkalahatan, maganda ang paggaling niya sa mga nakaraang taon. Hayaan muna natin ang pasyente na magpahinga at bukas ay magsasagawa tayo ng mas detalyadong pagsusuri. Pinauwi ni Lolo ang mga kamag-anak at isinama kami ng mga bata sa kwarto. Pagpasok sa kwarto, nakita ko si Liu Ruyan na nakaupo sa gitna ng malaking kama. Sa mga nakaraang taon, ginamit ni Lolo ang mga instrumento na nagkakahalaga ng 10-10 milyong upang mapanatili ang mga vital signs at kalusugan ni Liu Ruyan, at kumuha rin siya ng mataas na kalidad na pribadong nurse para alagaan siya. Maliban sa kanyang napakagandang mukha na bahagyang maputla, wala siyang pagkakaiba sa normal na tao. Lihim akong tiningnan si Liu Ruyan, ngunit nagkasalubong ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung paano magre-react. Tutal, ikinasal kami dahil kay Lolo matapos siyang maging plantang tao. Hindi niya alam ang tungkol sa aming kasal, at bukod pa rito, nabuntis siya ng hindi sinasadya. Sa katunayan, hindi niya dapat malaman na mayroon siyang mga anak. Kalmadong tinawag ni Liu Ruyan si Lolo ng mahina. Gising na siya. Talagang gising na. Agad na namula ang mga mata ni Lolo at labis siyang natuwa. Umupo si Lolo sa upuan sa tabi ng kama at ikinuwento kay Liu Ruyan ang kanyang kawalan ng pag-asa matapos siyang maaksidente at maging plantang tao.
Pagkatapos, nalaman nila na nabuntis si Liu Ruyan nang hindi sinasadya. Matapos ang pangkalahatang pagtatasa ng mga doktor, nagkasundo sila na mas mabuti para sa kanya na ipanganak ang sanggol. Kaya naman, hinanap nila ako, ang ama. Sa puntong ito, lumingon siya sa akin at sa mga bata, nag-isip sandali at sinabi ng salita sa salita, mabuting bata si Jiboda. Matapos mong manganak ng kambal na lalaki at babae, napakamaasikaso niya sa iyo at sa mga bata. Nakita ko ang lahat. Hindi madali para sa kanya na manatili sa iyo. Ngayon nagising ka na, umaasa ako na magkakasundo kayo. Hayaan mo siyang manatili kung nasaan siya, at ikaw naman ay lumapit sa kanya. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata at tiningnan ako. Ang kanyang itim na mata ay naglalaman ng malalim at mababaw na emosyon na mahirap basahin. Bahagya siyang tumango at mahinang umiti, sige. Natuwa si Lolo nang marinig ito. Alam kong papayag ka. Ngunit huwag kang gagamit ng ugaling dalaga sa kanya, ha? Alam mo na. Alam ko po, Lolo. Lubos na nasiyahan si Lolo sa saloobin ni Liu Ruyan at lubusan siyang nakahinga ng maluwag. Muli niyang pinayuhan siyang magpahinga. Habang papalabas, iniabot niya kay Liu Ruyan ang kanyang cellphone at may kahulugang sinabi, ito ang cellphone mo. Ako lang ang nakakita nito. Si Liu Ruyan naman ay tiningnan ako ng walang dahilan, tumango at hindi nagsalita. Nang sandaling iyon, ang anak ko ay nakatayo sa tabi ko at tinanong si Liu Ruyan, Mama, paano ka nagising? Si Liu Ruyan ay tila may naisip at bahagyang nanlumo ang kanyang mga mata at sinabi, nagising ako dahil sa galit. Ikaw ba ang tumawag sa akin kanina? Halika, ulitin mo ang sinabi mo sa telepono sa harap ko. Walang masabi ako. Walang pag-aalinlangang nabigla akong nagtanong, naririnig mo ba ang mga tunog sa labas habang ikaw ay kumatos? Tumango si Liu Ruyan at sinabi, habang ako ay kumatose, palagi kong nararamdaman ang mundo sa labas at naririnig ko ang mga tunog sa labas. Biglang nanlaki ang mga mata ng anak ko. Ang kanyang malambot na mukha ay puno ng pagkagulat. Sinabi niya, ang laki naman ng galit mo, Mama. Nagising ka tuloy agad dahil sa galit. Kumibot ang sulok ng labi ni Liu Ruyan, ang kanyang maputlang mukha ay unti-unting dumilim. Tumingin ang anak ko sa kapatid niya nang nagtataka at nagtanong, Ate, ano ang sinabi mo kay Mama sa telepono? Kaya naman, inulit ng anak ko ang sinabi niya sa telepono noon, Ma, gusto kong maging nanay ko ang film empress. Kung hindi ka sasagot, ipagpapalagay kong pumayag ka na. Sa susunod na sandali, matigas na sumagot si Liu Ruyan, ngayon sasabihin ko sa iyo, hindi ako pumapayag. Bahagyang nanginig ang maliit na katawan ng anak ko. Sa nakita niya, agad siyang nagtago sa likod ko. Walang masabi ang anak ko at sinabi, tumatawag sa plantang ina, pinagsasamantalahan na hindi makapagsalita si Mama. Ate, gaano ka naman kakapal ng mukha? Walang masabi si Liu Ruyan. Kumibot ang sulok ng labi ko. Hindi maikakaila, marunong din magsalita ang magaling kong anak. Nang sandaling iyon, mahina ang loob na sinabi ng anak ko, kung gayon, hindi ba ako ang nagpagising kay Mama sa galit? Kung walang papuri, may pagsisikap naman, di ba? Walang masabi ako. Walang masabi si Liu Ruyan. Walang masabi rin ang anak ko. Tatlong mukha ang may question mark. Ang itim na mga mata ng anak ko ay umikot. Lumapit siya sa kama at sa tono ng isang maliit na matanda ay sinabi, Mama, dahil pinagising na kita sa galit, pagkasunduan natin na kung may nagawa kang mali ay mayroon ding nagawa kang tama. Kaya, hayaan na natin itong matapos. Okay ba? Kalmadong sinabi ni Liu Ruyan, pwede. Kaya naman, ang bagay na ito ay nalagpasan sa ilalim ng sunod-sunod na pahayag ng maliit na bata. Sinabi ni Liu Ruyan na matagal siyang natulog at hindi niya gustong magpahinga. Ang dalawang bata ay umupo sa tabi ng kama at nakipagkwentuhan sa kanya, nagbahagi ng mga nakakatawang bagay na nangyari sa kanila sa kindergarten. Malambing na nakinig si Liu Ruyan sa masiglang paglalarawan ng dalawang bata, sinasagot ang bawat pangungusap at ang kanilang pagsasama ay naging mainit at magkakasundo. Sa hapunan, dinala ng butler ang wheelchair para kay Liu Ruyan at inangat siya roon. Itinulak ko siya patungo sa kainan. Ang magaling kong anak ay kusa na nagpresenta na pakainin si Mama. Nang makita ito, sumunod din ang anak ko at sinabi, ako ang magpapakain. Hayaan mo akong pakainin si Mama.
Mahinahon kong sinabi kayo, kumain kayo ng maayos. Si Papa ang magpapakain kay Mama. Tumango ang anak ko at anak kong babae. CJ. Lumingon ako kay Liuruyan at sinabi, ako ang magpapakain sa iyo. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kainin, ipapakuha ko sa iyo. Bahagyang tumango si Liuruyan at sinabi, salamat sa iyong pagod. Pagkatapos kumain, napaisip ako. Bago magising si Liuruyan, palagi ko siyang kasama sa isang kwarto, para madali ko siyang alagaan, masahihin at alagaan ang kanyang katawan. Ngayon nagising na siya, dapat ba muna kaming magkahiwalay ng tulog? Kaya, nag-isip ako at sinabi sa anak ko, ngayong gising na si Mama, pwede bang matulog si Papa sa kwarto mo? Huminto ang anak ko. Tila nagtatanong na may alam na siya, bakit kailangan matulog ni Papa sa kwarto ko ngayong gising na si Mama? Paliwanag ko, kasi dati, si Papa ay para lang madaling alagaan si Mama. Ngayon nagising na si Mama, hindi na niya kailangan ang pag-aalaga ni Papa. At baka hindi rin sanay si Mama na may katabi siyang Papa. Nang sandaling iyon, nagtanong din ang anak ko, ngayon, hindi pa ganap na gumagaling si Mama. Kailangan din niya ng pag-aalaga ni Papa, di ba? At saka, hindi ba dapat magkasama naman matulog si Mama at Papa? Agad akong natigilan. Hindi ko talaga naisip iyon. Lumingon ako kay Liuruyan at nagkatitigan kami. Tinaas ni Liuruyan ang kanyang kilay, ang dulo ng kanyang mata ay bahagyang nakaangat, tila mayroong hook. Umiti ako ng naiilang at hindi sinasadyang kinamot ang ulo ko. Bahagyang umiti si Liuruyan at sa malambing na tinig ay sinabi, tama ang sinabi ng anak ko. Kami ay mag-asawa at hindi dapat kami magkahiwalay ng tulog. Dapat mas magkasama pa tayo. At saka, kailangan pa rin kita ngayon. Bahagya akong tumango. Ngunit sa puso ko, may kaunting kagalakan ako, hindi ko alam kung bakit. Kaya sinabi ko, kung gayon, sige. Naglaro ako kasama ang mga bata sandali. Pagkatapos nilang matulog at natakpan ko sila ng kumot, bumalik ako sa kwarto. Si Liuruyan ay nakaupo sa kama, nagbabasa ng cellphone. Nang makita akong bumalik, ibinaba niya ang cellphone at nagtanong, tulog na ang mga bata. Tumango ako. Gusto mo bang dalhin kita sa banyo para maligo ngayon? Huminto si Liuruyan at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ginoong G, bagaman tinulungan mo rin ako maligo noong kumatose ako, ngayon nagising na ako, kung tutulungan mo ako ngayon, baka mahiya ako. Hindi ko maiwasang umiti at sinabi, sa kakayahang mong sabihin iyan, hindi ko iniisip na mahihiya ka. Umiling si Liuruyan at namula ang kanyang mukha sa hiya. Sinabi niya, hindi. Mahihiya ako. Sige, kung gayon. Tatawagin ko si Aling Zhang para tulungan ka. Sinabi ni Liuruyan, kakatapos lang akong tulungan ni Aling Zhang maligo. Bahagya akong tumango. Sige, maliligo na ako at maglilinis. Makalipas ang kalahating oras, nagpalit ako ng pajama at umakyat sa kama. Nakita ko si Liuruyan na may hawak na cellphone, nanonood ng live stream video clip ng pagre-record namin ng anak ko ng reality show ngayong araw. Sinabi niya, ang tingin niya sa iyo ay puno ng paghanga. Siguro gusto ka niya. Saglit akong natigilan at agad kong naintindihan na si Shu Tingting ang tinutukoy niya. Kaya sumagot ako, totoo iyan. Nagpaparinig pa nga siya sa ahente niya kung gusto ko bang gumawa ng love team. Tumingin si Liuruyan sa akin, ang kanyang malinaw na itim na mata ay naglalarawan ng malalim at mababaw na liwanag. Sinabi niya, so, ano ang sinabi mo sa kanya? Kinindatan ko siya, at natural na sinabi, ano pa ba ang sasabihin? Siyempre, tinanggihan ko. Ang bahagyang nakapikit na mga mata ni Liuruyan ay tila bahagyang yumuko. Ibinaba niya ang cellphone at sinabi, patayin ko na ang ilaw. Sinabi ko, sige. Pagkatapos patayin ang ilaw, bumalot ang kadiliman sa kwarto. Noong kumatos pa siya, sanay na akong matulog sa tabi niya at walang pakiramdam. Ngayon nagising na siya at nakahiga sa tabi ko, medyo nailang ako. Unti-unti naging magulo ang mga iniisip ko. Ang pervert ko pala. Napakatahimik ng kwarto, tanging ang hininga lang ng dalawa ang naririnig. Pagkatapos ng matagal na sandali, bigla siyang nagsalita, sa lagay na iyan, hindi ka siguro makakatulog. Walang masabi akong nagtanong, paano mo nalaman?
Sinabi niya, noong kumatose ako, nararamdaman kong gusto mong humiga ng patagilid, at madalas mong ipinatong ang iyong binti sa akin. Hula ko, gusto mong yumakap sa unan habang natutulog. Ngayon na nakahiga ka lang ng tuwid at hindi gumagalaw, malamang hindi ka makatulog. Pagkarinig ko ng kanyang paliwanag, hindi sinasadyang nabigla akong nagsabi, kumatos ka ba talaga? Bakit parang nakikita mo ang lahat? Baka hindi ka kumatos, nagpapanggap ka lang. Walang masabi si Liu Ruyan. Nanahimik siya ng 2 segundo at mahinahon na sinabi, magpapanggap na plantang tao ng 5 taon. May sakit ako. Walang masabi ako. Nanahimik ako. Para yatang may sakit ako kaya ako nakakapagtatanong ng ganyan. Pagkagising kinabukasan pagkatapos. Kumain ng almusal, iniwan ko ang mga bata sa bahay at dinala ko si Liu Ruyan sa ospital para magpa-physical check-up. Dahil sa maagang pag-aayos at koordinasyon, pagdating sa ospital ay mayroong nakatalagang doktor na tumulong sa pagtulak ng wheelchair at dinala kami sa iba't ibang departamento para sa iba't ibang pagsusuri. Pagkatapos ng mga pagsusuri, tanghali na. Naghanap kami ng restaurant sa labas at doon nagtanghalian. Bumalik kami sa ospital ng hapon para kunin ang resulta ng pagsusuri, pagkatapos ay sumakay ng sasakyan pa uwi. Dahil bagong gising pa lang si Liu Ruyan, medyo hirap siya sa pagod ng buong araw. Antok na siya sa kotse. Pagdating sa bahay, binuhat siya ng butler pabalik sa kama para magpahinga. Ako naman, hinanap ko ang 2 bata, ngunit nakita kong nagtatago sila sa kwarto at umiiyak. Ang kanilang maputla at malambot na mukha ay puno ng bakas ng luha, at ang kanilang mga mata ay namumula na. Malamang matagal na silang umiiyak. Nagmamadali akong nagtanong, anong nangyari? Nag-away ba kayong 2, mga bata? Mumiwi ang 2 bata at umiling, hindi nagsalita. Kung gayon, anong nangyari? Tumunga nga ang anak ko, at lumuluha ang mga mata na nagtanong sa akin, Papa, gising na si Mama. Ididiborsyo mo na ba siya at iiwanan na kami? Biglang kumabog ang puso ko. Agad kong napagtanto na may nagsabi sa kanila ng kung ano. May lumapit ba at may sinabi sa inyo? Sinabi ng anak ko, si tita, younger sister ng nanay. Sabi niya, si Papa ay isang skumman. Sa totoo lang, noon pa man ay wala na siyang balak sa Mama. Nang bumalik siya para hanapin si Mama, para lang daw sa yaman ng pamilya Liu. At dahil nakita niyang plantang tao si Mama kaya siya bumalik para hanapin kami. Umakyat ang galit sa akin. Siya nga pala. Ang kapatid ni Liu Ruyan, si Liu Ruxu. Nabanggit si Liu Ruxu, kaya kailangan nating banggitin si Ito Makoto. Magkasundo sina Liu Ruxu at Ito Makoto. May tuturing siyang kalahating kapatid na lalaki ni Liu Ruxu. Sa kanyang paningin, si Ito Makoto ang tanging karapat-dapat na maging asawa ng kanyang ate. Para sa lahat, napakabagay ni Ito Makoto at Liu Ruyan, sila ay isang perpektong pares. Pagkatapos umalis ni Ito Makoto sa bansa, ang buong estado ni Liu Ruyan ay tila nagkaroon ng broken heart. Akala ng lahat ay dahil umalis si Ito Makoto, kaya itinuturing nila si Ito Makoto na White Moonlight ni Liu Ruyan, unreachable first love. Matapos maaksidente si Liu Ruyan, patuloy siyang sumasalungat sa pagpapakasal ko sa kanyang ate, at labis niya akong kinasusuklaman. Hindi ko lang inasahan na sasabihin niya ang mga ito sa 2 bata. Nang sandaling iyon, umiiyak at humihikbi ang anak ko. Sabi niya rin, ipinanganak lang daw kami nang hindi pinapayagan ni Mama, kaya hindi kami tunay na mga anak ni Mama. Habang nagsasalita ang anak ko, mas lalo siyang umiyak. Nagpatuloy ang anak ko sa pagsasabi, sabi niya rin, hindi raw gusto ni Mama si Papa. Hindi niya rin daw alam na ipapanganak kami kaya hindi niya rin kami gusto. At ikaw din, Papa. Hindi mo rin naman kami gusto, kaya malapit na kaming palayasin ni Mama at iwanan ni Papa, maging wild children. Papa, totoo ba ito? Hindi ba kami dapat ipinanganak ni ate? Sa sandaling iyon, ang mga mata ng 2 bata ay puno ng luha, tila nakaranas ng matinding pagkabigla. Lubos akong nasaktan. Kasabay nito, umakyat ang galit sa aking dibdib. Niyakap ko ng mahigpit ang 2 bata, sa malumanay na boses, at pinipigilan ang bumubulwak na emosyon, sinabi ko, hindi. Huwag kayong makinig sa kanyang walang kabuluhang sinasabi. Kayo ang pinakamamahal na anak ni Papa. Sino pa ba ang mamahalin ko kundi ang sarili kong anak?
Ang lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Huwag kayong maniwala. Matapos ang ilang sandali ng pagpapatahimik, tumigil na sa pag-iyak ang dalawang bata at naging matatag ang kanilang damdamin. Muling sinabi ng anak ko, sa totoo lang, hindi lang isang beses niya sinabi ito sa akin at sa at ko. Sabi niya, kung maglakas loob kaming magsumbong sa iyo o kay Lolo, palalayasin niya kaming lahat sa bahay. Ang isang pangungusap na ito mula sa anak ko ay agad na nagpatindi ng galit sa aking dibdib. Nanigas ang mga mata ko, kinuha ang cellphone at tinawagan si Lolo. Pagkalipas ng 1-0 minuto, dinala ko ang dalawang bata kay Lolo. Nakaupo si Lolo sa upuan at sa tabi niya ay nakatayo si Liu Ruxue at ilang kasambahay. Nang makita kami ni Lolo, tinanong niya ako, Boda, bakit mo ginising ang matanda mong ito mula sa kanyang siesta at pinatawag pa si Ruxue? Anong meron? Nang sandaling iyon, narinig ang boses ni Liu Ruxue, si G. Boda pala ang nagpatawag sa akin. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng walang itinatagong pagmamataas at pangungutya. Bakit mo ako pinatawag? Hindi ako nagsalita. Pinatayo ko ang anak kong lalaki at babae sa tabi ni Lolo, pagkatapos ay lumapit ako kay Liu Ruxue. Walang salita, malakas ko siyang sinampal. Pak! Malakas! At malinaw ang tunog, napalingo ang ulo niya. Lahat ay natigilan. Ano yan? Hindi ako nagsalita. Muli kong iniswing ang kamay ko, pinuno ng lakas, at sinampal ulit. Pak! Naibalik ang ulo niya sa posisyon. Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Liu Ruxue, tinakpan ang mukha ng dalawang kamay, matinis ang boses, G. Boda, naglakas loob kang saktan ako. Nagliyab sa galit si Liu Ruxue at sumigaw, G. Boda, nababaliw ka na ba? Malamig na nagtanong si Lolo, nakasimangot, ano ba talaga ang nangyayari? Lumingon ako sa dalawang bata at sinabi sa kanila, Duan-duan, Dudu, ulitin ninyo kay Lolo ang lahat ng sinabi ninyo kay Papa kanina, salita sa salita. Sumunod ang dalawang bata nang masunurin. Habang nakikinig si Lolo, lalong kumukunot ang kanyang mukha. Nang marinig ito ni Liu Ruxue, nataranta siya. Nang marinig niya ang sinabi ng mga bata, sabi ni Tita, hindi raw kami karapat-dapat ipanganak, galit na tinapik ni Lolo ang mesa, ikinagulat ng lahat. Direkta akong tiningnan. Si Liu Ruxue, dahan-dahan ang pagsasalita, bawat salita ay malinaw. Liu Ruxue, maglakas loob ka bang ulitin ang lahat ng sinabi mo sa mga bata, sa harap ni Lolo? Palagi kong alam na ayaw mo sa akin, pero ngayon ko lang nalaman na patuloy mong sinasaktan ang dalawang bata, naaapektuhan ang kanilang mental health. Liu Ruxue, napakasama mo talaga. Nakasimangot si Lolo at muling tinapik ang mesa, Liu Ruxue, lumuhod ka. Nanginig si Liu Ruxue at nanghina ang mga binti at lumuhod sa sahig. Si Mama Zhang, na nagmamasid kay Liu Ruxue mula pagkabata, ay nagsalita, Miss Ruxue, mali ang ginawa mo. Bilisan mo, humingi ka ng tawad kay Ginoong G. Bago pa man makapagsalita ulit si Lolo at Liu Ruxue, malamig kong sinabi, hindi na kailangan ng tawad, hindi ko siya patatawarin. Bukas, dadalhin ko ang mga bata sa psychiatrist. Kung may anumang problema, ipapabayaran ko sa kanya. Lumapit ako kay Lolo, huminga ng malalim at sinabi, Lolo, ikaw na po ang bahala sa bagay na ito. Hindi maganda ang pakiramdam ng mga bata ngayon, balak kong dalhin sila pabalik sa Jiangjing Villa. Si Ruyan naman, pakiusap, alagaan niyo po ng maigi. Matapos sabihin iyon, direkta kong dinala ang dalawang bata at umalis. Hindi rin sila pinigilan ni Lolo. Sa mga nakaraang taon, palagi akong kasama ng dalawang bata. Bagaman may trabaho ako, hindi ko sila iiwan ng matagal. Kahit na kailangan kong mag-shoot ng ilang buwan, madalas akong umuuwi. Ngunit hindi ko alam na patuloy silang sinasaktan ni Liu Ruxue at iniimpluwensyahan sila ng ganoong klaseng pag-iisip. Parang may tumapon sa loob ng puso ko, pagsisisi, kirot, at isang hindi mapigilang pakiramdam ng pamamanhid, napakasakit. Niyakap ko ang dalawang bata at humingi ng tawad, paumanhin, hindi sapat ang ginawa ni Papa. Hindi ko alam na sinabi sa inyo ni Tita ang lahat ng ito. Nang makita akong humingi ng tawad, nagmamadali silang iniunat ang maliliit na kamay at kinurot ang braso ko. Ang kanilang maliliit na boses ay nagpapalubag loob sa akin. Papa, huwag kang humingi ng tawad, hindi mo kasalanan ito. Sinabi ng anak ko, Papa, okay lang po kami.
Kahit sinabi sa amin ni tita ang lahat ng ito, sinabi ni lolo na kami ang pinakamagaling na mga bata. Sinabi ng anak ko, nga, hindi kami naniniwala sa sinabi niya. Ngayon lang kami hindi nakapagpigil kaya sinabi namin kay Papa, Papa, huwag kang malungkot. Tumango ako, sige, hindi malungkot si Papa. Kayong dalawa ay mga munting anghel ni Papa. Pagkatapos noon, dinala ko ang mga bata sa labas para maglaro buong hapon, at pabalik lang kami sa Jiangjing Villa kinagabihan. Hindi ko lang inasahan, pagkatapos lang naming kumain, dumating na si Liu Ruyan. Pagkapasok pa lang niya, nagtanong siya, may pagkain ba para sa akin? Natigilan ako sandali at biglang naitanong, paano ka nakarating dito? Nakaupo si Liu Ruyan sa wheelchair, nakasimangot, bumuntong hininga at sinabi, hindi ba ako dapat pumunta? Tumango ako, hindi nagsalita. Hindi ko alam kung ipaglalaban niya ang kanyang kapatid, dahil para sa kanya, kaming tatlong mag-ama ay hindi gaanong naiiba sa mga estranghero. Ngunit sa susunod na sandali, narinig ko siyang nagsabi, nagising ako, wala na ang asawa ko at mga anak, iniwan akong mag-isa sa bahay. Wala akong magawa, kaya pinapunta ko na lang si Tito Chen para ihatid ako dito. Nagulat ako at tumingala sa kanya. Sa malalim na madilim na mata ni Liu Ruyan, may mga anino ng ilaw na mahirap basahin ang emosyon. Ang manipis niyang labi ay kumilos, at malinaw niyang sinabi, tama ang ginawa mo. Sa susunod na sandali, medyo nagrereklamo niyang sinabi, pero mali mong iwanan ako. Sumunod ako sa sinabi niya, kung gayon, dapat pala ay isama na rin kita. May bahagyang ngiti sa mga labi ni Liu Ruyan, at kumislap ang bituin sa kanyang mga mata. Seryoso niyang sinabi, sa susunod, tandaan mong isama ako. Ang kapatid ko ay kailangan talagang sampalin, dapat din akong sumampal sa kanya ng ilang beses. Sabi ko, sige. Nang sandaling iyon, biglang nagsalita ang anak ko, lumapit si mama para hanapin kami, ibig sabihin ba hindi niya kami kinasusuklaman? Seryosong sinabi ni Liu Ruyan sa dalawang bata, kahit nakakagising lang ni mama mula sa koma, hindi kayo kinasusuklaman ni mama. Sa katunayan, gustong-gusto kayo ni mama. Agad na ngumiti ang dalawang bata, inilabas ang dalawang hanay ng maliliit na ngipin, ang galing. Hindi pala kami mga batang walang ina na nagmamahal. Kinindatan ng anak ko ang kanyang magagandang malalaking mata at muling tinanong si Liu Ruyan, paano naman si Papa? Gusto ba ni mama si Papa? Muling tumama ang tingin ni Liu Ruyan sa akin. Sa itim niyang mga mata, tila mayroong ilang lihim na emosyon. Pagkatapos, sinabi niya, gusto rin ni mama si Papa. Nalito ako at naramdaman ko ang isang mainit na agos na dumaloy sa aking dibdib. Alam kong niloloko niya lang ang mga bata, ngunit mayroon akong pagnanais na paniwalaan ito. Dahil matagal ko ng lihim na minamahal si Liu Ruyan. Sa unang araw ng freshman year, nawala ko ang tuition fee ko. Naglakad ako sa tabi ng ilog, nag-iisip tungkol sa kahulugan ng buhay. Dahil, iyon ang perang ipinonong aking amang may malubhang sakit na tumangging magpagamot. Namatay na ang aking ama at ngayon ay nawala ang pera. Walang magawa akong naglibot-libot sa tabi ng ilog, mula umaga hanggang gabi at mula gabi hanggang madaling araw. Nang dumaan ako sa isang tulay, nakilala ko ang malumanay at kaibig-ibig na dalaga. Pinigilan niya ang aking daan, sinabing nakita niya ang pera ko. Ngunit agad kong nakita na hindi iyon ang pera na nawala ko. Matapos mabunyag ang kasinungalingan, umiti ang dalaga. Nagbiro siya, isipin mo na lang na hiniram ko sa iyo. Ang maliit na pabor ay dapat suklian ng malaking kabutihan. Sa madaling salita, may utang ka sa akin ng buhay, kaya hindi ka dapat magpakamatay, ha? Nagtatakang tiningnan ko ang ibabaw ng ilog. Noon ko lang naintindihan, sinusundan niya pala ako sa buong daan, iniisip na magpapakamatay ako, kaya niya ako pinigilan. Walang masabi ako, at agad akong gumawa ng promissory note para sa kanya. Ito ang unang pagkikita namin ni Liu Ruyan. Nagkita ulit kami sa campus. Nalaman kong siya pala ang campus beauty, isang taong nagniningning na parang ilaw. Nang magkaroon ako ng kaibigan na kabilang sa kanilang grupo, nakita ko si Liu Ruyan sa ikatlong pagkakataon sa birthday party ng kaibigan. Dahil sa kaibigan, madalas na akong uma-attend sa kanilang mga pagtitipon, kaya mas madalas ko siyang nakikita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, ngunit palagi akong otomatikong naghahanap ng anino niya, otomatikong nag-iisip kung nandoon din ba siya.
Minsan nagbiro ang kaibigan ko, ang daming lalaking nanliligaw kay Liu Ruyan sa school. Halos lahat ng lalaki gusto si Liu Ruyan, tapos tinanong niya ako kung gusto ko. Tahimik ako ng ilang segundo at dahan-dahang sinabi, hindi. Sabi ng kaibigan ko, ang kakaiba mo talaga. Pero hindi niya alam, isa pa rin akong sinungaling, nagsinungaling ako. Noong panahong iyon, madalas na may nagbibiro tungkol kina Liu Ruyan at ito Makoto, sinasabing napakabagay nila, isang perpektong pares. Pareho lang silang ngiti at hindi nagsasalita. Hanggang sa umalis si ito Makoto sa bansa, naging parang nawala ng pag-ibig si Liu Ruyan. Lahat ay nag-akalang dahil kay ito Makoto, at tinanggap na si ito Makoto ang P. White Moonlight ni Liu Ruyan. Maya-maya, umalis din si Liu Ruyan. Ang librong may pamagat na ilihim na pag-ibig ay sinara rin noon at itinago sa pinakamalalim na bahagi ng puso. Nang maglaon, pumasok ako sa entertainment industry. Minsan, sa isang hapunan, nakita ko siya ulit nang hindi sinasadya. Sa gitna ng maraming tao, nakuha ko ang WeChat niya. Pagka-uwi, tiningnan ko ang WeChat niya at nag-isip tungkol sa buhay. Hindi ko alam kung naranasan niyo na gusto mong i-click ang profile picture ng isang tao para makita ang kanyang moments, ngunit hindi sinasadyang natap mo ang tipo. At sa susunod na sandali, nagpadala siya ng tanong. Paliwanag ko, gusto ko sanang tingnan ang moments mo, pero hindi sinasadyang natap ko ang poke. Nagtanong siya, bakit mo titingnan ang moments ko? Marahil ay naisip kong hindi niya ako kilala, o nakalimutan na ako, kaya sumagot ako, tingnan kung may mga litrato, kung akma bang maging girlfriend ko. Ngunit nalaman kong wala pala sa moments mo. Sa gulat ko, pagkalipas ng 1 minuto, bigla siyang nag-reply, kakapost lang ng 9 na larawan, pwede mo nang tingnan. Nag-click ako, at nakita ko nga ang mga larawang na post 1 minuto lang ang nakalipas, hindi na iiba sa dalaga sa aking alaala, ngunit may dagdag na pagkamahinhin at pagka-introvert. Sabi ko, tapos na, ang ganda mo, miss, bagay na bagay kang maging girlfriend ko. Sumagot siya, kung gayon, dapat ba akong magsabi ng kung ano? Sabi ko, dapat mong sabihin, gusto kong maging girlfriend mo. Akala ko hindi siya sasagot o tatanggihan ako. Ngunit, sumagot siya, sige, gusto kong maging girlfriend mo. Kaya, sumagot ulit ako, kung gayon, sige. Ngayon, girlfriend na kita. Mukhang mahinhin ka, mag-online dating muna tayo, at paghanda na, magkita na tayo ng personal. Sumagot siya, sige. Ngunit alam kong hindi niya ako kilala. Kahit na magkita kami, hindi niya alam kung sino ako. Pero ayos lang, sapat na nakilala ko siya. Ang resulta ang pinakamahalaga. At simula noon, nagsimula ang 2 taon naming online relationship. Ang pagbabago ng mga pangyayari ay noong araw na inanyayahan ako ng kaibigan kong uminom, sinabi niya na may mahalaga siyang sasabihin sa akin. Ngunit hindi pa nakainom ng ilang baso, nakatanggap siya ng tawag at sinabing kailangan niyang umalis agad. Pagkatapos, nakita ko si Liu Ruyan sa bar. Nagulat ako, lasing na lasing siya, nakasubsob sa mesa, at may 2 malaking lalaki sa tabi niya, na nakatingin sa kanya ng may masamang hangarin. Nagalit ako ng husto. Sinusubukan nilang pagplanuhan ang girlfriend ko. Kaya, lumapit ako at pilit na kinuha siya. Akala ko magkakagulo kami ng 2 bastos na lalaki, ngunit nagkatinginan lang sila, tumango at umalis. Nanlumo ang mga mata ni Liu Ruyan at hindi nagsasalita, tila nawalan na ng malay dahil sa kalasingan. Dahil hindi siya nagsasalita, dinala ko na lang siya sa kalapit na hotel. Hindi ko inaasahan, pagkapasok pa lang sa pinto, agad niya akong mahigpit na niyakap at buong katawan niyang kumapit sa akin. Hindi siya nagsalita at matindi niya akong hinalikan. Automatiko akong susubukan siyang itulak palayo dahil may girlfriend ako. Ngunit, teka, hindi ba siya ang girlfriend ko? Kaming 2 baguhan ay naghahanap ng mapa at nagkagulo hanggang hating gabi, sa wakas natapos ang misyon, kaya pagod na pagod akong nakatulog. Ngunit nang magising ako ulit, wala na siya. Saka lang nagsimulang umikot ang aking utak. Bigla akong may napagtanto, alam kong siya ang girlfriend ko, pero hindi niya alam na ako ang boyfriend niya. Ano ang sitwasyon na ito? Kaya, sinubukan kong magpadala ng mensahe. Kay Liu Ruyan, tinanong siya kung nasaan siya kagabi. Ngunit tanging isang tandang pananong lang ang ipinadala niya sa akin. Walang masabi ako. Ano ang ibig sabihin nito? Alam ba niya kung sino ako?
Nang magtanong ako ulit, ayaw na niyang sumagot. Pagkalipas ng ilang araw, akala ko ay tapos na ang koneksyon naming dalawa, ngunit nakatanggap ako ng tawag mula sa kanyang lolo. Sinabi niya na nakita niya ang contact details ko sa cellphone ng kanyang apo. Sinabi niya na naaksidente si Liu Ruyan at naging plantang tao. Hindi pa ako nakapag-react, ngunit sinabi niya ang isa pang balita, na buntis na si Liu Ruyan. Kung susuriin ang petsa, eksakto sa gabing iyon. Ngunit malinaw na nag-ingat kami, posible bang mangyari sa akin ang napakababang posibilidad na ito. Ngunit nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, nagpasya ako, ano man ang mangyari, kung magigising man si Liu Ruyan o hindi, aalagaan ko sila ng mabuti sa natitirang buhay ko. Pagkatapos kong bumalik sa katinuan, nilagyan ko ng plato. At kubyerto si Liu Ruyan. Pagkatapos kumain, nag-book ako ng appointment sa psychiatrist. Kinabukasan, tumawag ulit ako sa guro ng kindergarten ng dalawang bata para magpaalam. Nag-alok si Liu Ruyan na samahan ang mga bata sa psychiatrist. Kaya pagkatapos kumain, sumakay kaming 4 sa kotse. Matapos ang pakikipag-usap at psychological test ng psychiatrist, lumabas ang resulta. Sa kabutihang palad, walang problema sa mental health ng dalawang bata, kulang lang sila sa sense of security. Lihim akong nakahinga ng maluwag at naisip kong kausapin si Liu Ruyan upang bigyan ang bata ng mas maraming sense of security. Pagkalabas mula sa psychiatrist, naisip ko ang dalawang bata na laging nag-iingay na gustong pumunta sa zoo para makita ang mga elepante. Kaya, binanggit ko kay Liu Ruyan na gusto kong dalhin ang mga bata sa zoo. Bumaba ang mahahaba at makitid na pilikmata ni Liu Ruyan, mukha siyang medyo malungkot at bumaba rin ang boses niya, hindi mo ba ako isasama? Natigilan ako. Sandali at mahinang sinabi, kung gayon, isasama ka namin. Bahagyang humiti si Liu Ruyan at tila kumislap din ang kanyang mga mata, sige. Sa zoo, nakita ng dalawang bata ang maraming maliliit na hayop na hindi pa nila nakikita dati at tuwang-tuwa sila. Minsan, sinusubukan nilang sumilip sa isang direksyon, minsan naman ay tumatalon-talon sa kabilang banda, nagpapakita ng pagkabigla at pagkamangha sa harap ng hindi kilalang hayop. Kami naman ni Liu Ruyan ay nakatayo sa tabi, ngumingiti habang pinapanood sila, at paminsan-minsan ay sinasagot ang kanilang mga tanong tungkol sa maliliit na hayop. Upang maiwasan ang anumang aksidente, pinasusuot ko pa sila ng face mask. Si Liu Ruyan naman ay may bodyguard na nagtutulak ng kanyang wheelchair. Pagkatapos maglaro ng kalahating araw, pagod na rin ang dalawang bata, hindi na sila tumatalon-talon tulad ng kanina. Tumakbo ang anak ko sa tabi ni Liu Ruyan at sinabi, Mama, pagod na po ako, pahiram naman po ng wheelchair nyo para makaupo ako. Saglit. Kumibot ang sulok ng labi ko. Ang maliit na nilalang na ito, gustong-gusto niyang gamitin ang wheelchair ng kanyang nanay. Kumurap si Liu Ruyan at dahan-dahang sinabi, Dudu, tanong ni Mama, anong klaseng tao ang kailangan ng wheelchair? Pinilinggo ng anak ko ang kanyang maliit na ulo at nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang sinabi, syempre, ang mga hindi makalakad. Sinabi ni Liu Ruyan, kung bibigyan kita ng wheelchair, paano naman ako? Kumurap-kurap ang itim na mata ng anak ko, hindi ka ba pwedeng humiga muna sa lupa? Hindi ko napigilang tumawa. Bahagyang kumibot ang sulok ng labi ni Liu Ruyan, at malumana siyang nagsalita sa akin. Ang anak na ito, sinisira niya ang kanyang ina. Sinabi ng anak ko nang may pagkaunawa sa kanyang kapatid, Ate, huwag kang maging malikot. Kung pagod tayo, pwede tayong umupo sa mga upuan sa tabi. Nagkibit balikat ako. Pagka-uwi, personal na dumating ang butler mula sa panig ni Lolo, at sinabi sa akin ang kaparusahan kay Liu. Roxu. Ginawa ni Lolo ang family rule, at hinagupit si Liu Roxu ng 20 latigo. Matapos ang 10 latigo, hindi na kinaya ng katawan ni Liu Roxu, at nawalan siya ng malay at dinala sa ospital. Ngunit sinabi ni Lolo na ang natitirang 10 latigo ay idadagdag pagkatapos niyang gumaling. Hindi lang iyon, pinahirapan din siya ni Lolo na lumuhod sa ancestral hall. Hindi ako nagsalita. Si Liu Roxu man o ang 2 bata, lahat sila ay pinalaki ni Lolo, sila ay mahalaga sa kanya. Ang kaparusahan na ito, hindi na ito gaanong magaan. Pagkatapos nito, tinanong ng butler ang resulta ng psychological check-up ng mga bata, at sinabi ko ang totoo, upang mapanatag si Lolo. Nagsimula nang pumasok sa kindergarten ang mga bata.
Sinabi ng doktor na normal ang lahat ng kalamnan ni Liu Ruyan at maaari na siyang subukang tumayo at maglakad. Sakto, ayaw na ring umupo ni Liu Ruyan sa wheelchair. Kaya, inalalayan ko siya para makatayo at maglakad. Inalalayan ko si Liu Ruyan na tumayo. Ginawa niya ang puwersa at tumayo. Ang pakiramdam ng aming mga palad na nagdikit ay may bahagyang kuryente at bahagyang natigilan ang puso ko. Tumayo si Liu Ruyan ng ilang sandali at pagkatapos ay sinubukan niyang umapak pagkatapos masanay sa pakiramdam ng pagtayo. 5 taong kumatos, hindi agad-agad bumabalik ang function ng katawan. Kaunti lang ang inusad ng kanyang paa. Bahagya siyang nakasimangot. Nagpalubag loob ako, huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Tumango si Liu Ruyan, mahigpit na hinawakan ang aking kamay, nagkolekta ng lakas at nagpatuloy. Tense ang aking mga ugat, maingat ako, natatakot na baka siya madapa. Ngunit ang kinatatakutan ko ay nangyari. Nakatapos siya ng ilang hakbang, nawala ng balanse ang kanyang katawan, at nahulog pasulong. Mabilis akong umaksyon, niyakap ang kanyang baywang, ngunit hinila pa rin niya ako pababa. Ang kanyang likod ang lumapat sa lupa, at mahigpit akong nakadikit sa kanyang katawan, nararamdaman ang lambot. Nagkatitigan kami at habang unti-unting lumalalim ang init, sa sandaling iyon, umuwi na ang anak kong lalaki at babae mula sa paaralan, at nakita nila ang eksenang ito. Nakatayo ang 2 bata, ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng pagkabigla. Tinanong kami ng anak ko sa kanyang maliliit na boses, "Papa, Mama, naglalaro ba kayo ng Jenga?" Nalito ako. Jenga? Ano yan? Agad akong tumayo at inalalayan siya. Kinakabahan kong tinanong siya, "Kumusta ka? Masakit ba ang pagkahulog mo?" Sabi niya, "Okay lang naman, hindi naman masakit masyado." Saka lang naintindihan ng 2 bata kung ano ang nangyayari at mabilis din silang lumapit upang alalayan kaming 2. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagpraktis si Liu Ruyan ng paglalakad. Mula sa simula na kailangan niya akong alalayan, huminto-hinto, unti-unti ay hindi na niya ako kailangan, at sa huli ay mas maayos na siyang maglakad, ngayon ay masasabing mabilis na siyang maglakad, bumalik na sa normal na kalagayan. Pagkalipas ng kalahating buwan, normal. Ang physical check-up ni Liu Ruyan. Agad na kumalat ang balita ng kanyang paggising at paggaling, at naging trending topic. Nagising ang Keelong Princess of Beijing Circle, matapos ang 5 taong pagiging plantang tao. Mainit ang diskusyon sa comment section. Dati, sinasabi nilang hindi na magigising ang Long Princess ng Beijing Circle. Hindi inasahan na pagkalipas ng 5 taon, nagising siya. Isa itong medikal na himala. Ako ay isang medikal na propesyonal, at ngayon ay mayroon akong magandang balita para sa inyo. Ang aking asawa, na naging plantang tao sa loob ng 5 taon, ay sa wakas nagising. Ang susunod na hakbang ay magkakaroon kami ng mga anak. Ikaw sa itaas, umalis ka. Malinaw na asawa ko ito. Tinatawag niyo siyang asawa, ako naman, direkta ko siyang tatawaging kasama sa buhay, babawasan ko ang 40 taon ng paglibot-libot. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naglabas ng malaking iskandalo ang paparazzi, na nagpasiklab sa internet, mayroon akong malaking iskandalo para sa inyo. J. Boda, 5 taon na ang nakalipas, sa bar, sinamantala niya ang kalasingan ni Liu Ruyan, dinala siya sa hotel, at nang makita siyang buntis, iniwan siya. Bumalik lang siya para pakasalan siya ng maging plantang tao na siya, para lang sa kayamanan ng pamilya Liu, walang iba kundi may masamang hangarin laban sa pamilya Liu. Pagkalabas ng balita, maraming kiiting melons, curious onlookers, at ang aking mga fans ang dumagsa. Nagduda ang mga eating melons, isa katotohanan ang nilalaman, habang ang aking mga fans ay walang naniniwala, at sabay-sabay silang nag-umpisa ng away. Paparazzi, nag-atrophy ba ang cerebellum mo? Nagkakalat ka ng ganitong klaseng masasamang chismis. Gusto kong i-swing ang aking siyam na toothpick at ihagis sa mukha mo. Anong klaseng balita ang ginagawa mo? Maghintay ka ng letter from the lawyer. At Jiboda Studio. Puro passerby, sa tingin ko, sinasamantala mo lang ang kasikatan ng paggising ng Long Princess of Beijing Circle, ngunit ang balita mo ay talagang hindi ka panipaniwala. Habang hindi pa naniniwala ang lahat sa nilalaman ng balita ng paparazzi, biglang nag-post si Liu Ruxuy ng isang pangungusap. Si J. Boda ang nagdulot ng pagbubuntis ng ate ko,
pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari, at bumalik lang para pakasalan siya ng maging plantang tao na siya. Isang malaking pagbaligtad na nagpabagsak sa panga ng lahat, at binigyan din ng sampal sa mukha ang mga fans. Naku! Nag-post ang kapatid ng Long Princess of Beijing Circle, kaya siguradong totoo na ito. Malamang nagulat ang mga fans ni Jiboda, hindi nila inasahan na hindi ang pagtanggi ni Jiboda ang darating, kundi ang kumpirmasyon mula sa kapatid ni Liu Ruyan. Naintindihan ko rin, si Liu Ruxue ang nagbigay ng impormasyon sa paparazzi, at dahil hindi naniwala ang paparazzi, kaya siya mismo ang nag-post upang kumpirmahin. Nang sumiklab ang iskandalo, tumawag sa akin si Liu Ruxue, Jiboda, nakita mo ba kung paano ka sinisiraan online? Tumawag ako para sabihin sa iyo na bumalik na si Ito Makoto sa bansa. Gusto kong magkasama sila ng ate ko, sila ang nakatadhana. Kung matapang ka, magreklamo ka kay Lolo. At sasabihin ko sa iyo, tiyak na didiborsyuhin ka ng ate ko para kay Ito Makoto. Bumalik na si Ito Makoto sa bansa. Nang marinig ko ang balitang ito, medyo nagulo ang aking isipan. Katatapos lang ang tawag ko, agad namang tumawag si Liu Ruyan. Sa telepono, nanginginig ang boses niya at nagtanong, nakita mo ba ang trending topic? Nakita ko. Sa susunod na sandali, narinig ko siyang nagsabi ng may hinanakit, huwag mong tingnan, pinapawala ko na sa iba ang trending topic. At si Liu Ruxue, sinabi ko na kay Lolo kanina, at pumayag na siya na agad putulin ang lahat ng cards niya, at paalisin siya sa bahay. Natigilan ako sandali at biglang naitanong, alam mong siya ang may gawa? Bahagyang humiti si Liu Ruyan at sinabi, Boda, naging plantang tao ako, pero hindi naman ako buhangin. Muli kong sinabi, maaari kong ipaliwanag ang nangyari sa bar noong araw na iyon. Sa napakatiyak na tono, sinabi niya, hindi mo kailangan ipaliwanag, naniniwala ako sa iyo. Nagulat ako at sa sandaling iyon ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Para itong bato na ibinato sa tahimik na lawa ng puso na lumikha ng mga alon. Muling sinabi ni Liu Ruyan, nasa bahay ka ba? Kung gayon, hintayin mo ako ng 15 minuto, uuwi ako. May gusto akong sabihin sa iyo ng personal. CJ. Pagkababa ko ng telepono, pakiramdam ko ay may mali, ngunit hindi ko matukoy. Hanggang sa sandaling nakita ko si Liu Ruyan, bigla akong nagkaroon ng realization, itinuro siya at nagulat na sinabi, alam mong ako pala ito. Alam niya na ako ang kanyang online dating partner. Dahil sa panahon na nagising siya, hindi niya binanggit ang pag-add sa akin sa WeChat o humingi ng numero ng telepono ko, ngunit tinawagan niya ako. Iyon ay dahil ang ginagamit kong numero ay ang numero ko pa rin noong online dating kami. Kaya, nang sinabi niyang may gusto siyang sabihin sa akin ng personal, tiyak na ito ang bagay na iyon. Ngunit sa gulat ko, umiti si Liu Ruyan at sinabi, sa totoo lang, alam ko nang ikaw yan. Gusto ko lang makita kung kailan mo sasabihin ang totoo sa akin. Biglang nanlaki ang mga mata ko, at walang pag-aalinlangang na bigla akong nagsabi, alam mo na sa simula pa lang. Tumango siya, at sa malinaw na itim niyang mga mata ay sumasalamin ang malalim at mababaw na liwanag, hindi ako ang tipo ng tao na mag-online dating. Maliban na lang kung gusto ko talaga ang taong iyon. Walang masabi ako, naghang ang utak ko sandali, nagdududa kung mali ang aking narinig. Gusto mo na ako sa simula pa lang kaya ka nag-online dating sa akin. Sinabi ni Liu Ruyan. At noong gabing iyon sa bar, hindi na talaga ako makapaghintay. Kailan mo ba ako balak kausapin at umamin? Kaya inayos ko na tawagan ka ng kaibigan mo. Pagkatapos, lahat ay kusang loob kong ginawa. Hindi ako uminom ng alak. Ngunit, medyo malas din, hindi pa ako nakakapagsalita sa iyo, nagkaroon na ng aksidente. Medyo maraming impormasyon, hindi ko agad na-absorb. Teka, hayaan mo akong ayusin. Gusto mo ako, kaya ka nag-online dating sa akin, ngunit parang ako ang unang nag-propose noon, kaya lihim mo na akong minamahal bago pa noon. Muling inamin ni Liu Ruyan, lihim na kitang minamahal noong kolehiyo pa. Nang marinig kong sinabi mong hindi mo ako gusto, labis akong nalungkot, at sa huli ay pinili kong mag-aral sa ibang bansa. Sandali, hindi ba dahil umalis si Ito Makoto kaya ka nag-aral sa ibang bansa? Umiling si Liu Ruyan at hinawakan ang kamay ko at sinabi, kasi, hindi sinasadya kong narinig kayong magkaibigan na nag-uusap at sinabi mong hindi mo ako gusto, kaya. Muling sinabi ni Liu Ruyan, nakita ni Lolo ang cellphone ko
At nalaman niyang lihim kitang minamahal at online dating tayo, kaya niya ako hinanap at tinanong kung gusto kong pakasalan ka. Naunawaan ko na, ganoon pala. Hindi nakakagulat. Na napakabuti ng kanyang lolo sa akin. Ngunit napakakaiba ng pakiramdam ngayon. Ang malaman na ang taong matagal mo ng lihim na minamahal ay lihim din na minamahal ka, ang pakiramdam na ito ay parang panaginip, parang hindi totoo. Nang maramdaman kong totoo ito, malakas at malinaw na ang tibok ng puso ko sa aking tenga. Kaya, naisip kong dapat ko ring sabihin ang aking lihim na pag-ibig. Nagkatitigan kami at tinawag ko ang kanyang pangalan, si Yaoyan Tangsu. Nandito ako. Isa-isa kong sinabi ng malinaw, sa totoo lang, lihim din kitang minamahal, matagal na. Ang sinabi mong hindi kita gusto ay hindi totoo. Ngumiti si Liuruyan, at sa kanyang maitim at pinong mga mata ay kumikinang ang mga piraso ng liwanag. Sinabi niya, kaya, ito ay isang mutual unrequited love, mutually running towards each other. Tumango ako. Sa susunod na sandali, mahigpit kaming nagyakap. Nang gabing iyon, nagpost ako ng litrato niya noong kolehiyo, na may caption, napakaswerte kong ang babaeng lihim kong minamahal ng maraming taon ay nagpakasal sa akin. Nagpost din siya ng litrato ko na kinuhanan niya ng palihim, na may caption, ito ay mutual unrequited love, mutually running towards each other.